Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Hidden Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw pag-uusapan natin a good beginning, bad ending o Gideon's effort. At ang ating Bible verse ay mula sa Judges chapter 8 verse 22 to 27. But Gideon said to them, I will not rule over you. The Lord will rule over you. Ito ay sa Judges chapter 8 verse 23. Matapos ang malaking tagumpay laban sa Midianites, si Gideon ay naging bayani sa Israel dahil sa kanyang leadership, nais ng mga tao na gawin siyang hari. So unang tingin mga kapatid ay maganda ang naging sagot ni Gideon. Tinanggihan niya ang posisyon ng hari at sinabi ng Diyos ang tunay na dapat mamuno sa Israel. Iyon ay isang magandang simula, isang leader na nagbibigay ng kredito sa Diyos at hindi sa kanyang sarili. Pero pagtaas ito ay ginawa si Gideon na nagbago sa direksyon ng kanyang legacy. Una-una, small compromises can lead to big problems. Humisig Gideon ng mga gintong hikaw mula sa mga nasamsam na dagmahan. Mula sa ginto na yun ay gumawa siya ng isang ephod, isang bagay na karaniwang ginagamit naman para sa pagsamba. Gideon made the gold into an ephod, which he placed in Ophrah, his town. Ito ay sa Judges chapter 8 verse 37. Maaaring hindi masama ang intensyon ni Gideon. Marahil nais magkaroon ng simbolo ng pag-aala sa ginawa ng Diyos. Pero ang problema ay kung ano nangyari pagkatapos. Pangalawa, even good intentions can mislead people. All Israel prostituted themselves by worshipping if in there and became a snare to Gideon and his family. Judges chapter 8 verse 27. Ang ephod na ginawa ni Gideon ay naging bitag para sa Israel. Sa halip na tumingin sa Diyos ay nagsimula silang tumingin sa isang bagay na gawa ng tao. Pinapakita nito na kahit ang isang leader na nagsimula ng tama ay maaaring magkamali kapag hindi naging maingat sa huli. Ang legacy ay hindi lang tungkol sa kung paano ka nagsimula, kundi kung paano ka nagtatapos. Pangatlo ay success can be more dangerous than failure. Sa simula ng kanyang kwento, si Gideon ay mapagkumbaba, takot at tumaasa sa Diyos. Pero matapos ng tagumpay, nagkaroon ng pagkakataon na maging kampante at gumawa ng sariling desisyon si Gideon. Ay minsan pangain, tagumpay mas mapanganib kaysa sa kabiguan. Pag nanalo tayo, ay may tuksa na isipin na kaya na natin mag-isa. Pero ang kwento ni Gideon mga kapatid ay paalaala na kahit ang mga taong ginagamit ng Diyos ay kailangan pa rin manatiling mapagkumbaba at maingat sa kanilang mga desisyon. Kaya mga kapatid, maraming tao nagsisimula ng maayos, malakas ang paniniwala, committed sa Diyos, at seryoso sa kanilang calling. Pero ang tunay challenge ay manatiling tapat hanggang sa uli. Ang maliit na compromise ay maaaring magmukhang harmless sa simula, pero sa paglipas ng panahon, maaari itong maging bitag. Ang kwento ni Gideon mga kapatid ay paalaala sa atin na ang buhay ng panampalataya ay hindi lang tungkol sa isang malaking tagumpay. Ito ay tungkol sa patuloy na pagsunod sa Diyos araw-araw. Ang magandang simula ay mahalaga, pero magandang pagtatapos ang tunay na legacy. Kaya mga kapatid, napakahalaga na malaman natin na maging humble lang tayo all the times. Dahil maniwala tayo sa Diyos, di tayo dapat magdesisyon ng sariling atin, kundi sa Panginoon. At magkatapos ang daily devotion. Maraming salamat sa panonood.